Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, dadalhin ko kayo sa isang kwentong puno ng misteryo at takot. Isang simpleng pagbisita sa Baguio ang magbubukas ng pinto sa mga kakaibang pangyayari na hinding-hindi mo inaasahan. Sundan natin si Ramona habang sinusubukan niyang tuklasin ang lihim ng kagubatan at ang misteryosong pagbabago sa kanyang pinsan na si Angelo. Pero mag-ingat dahil ang mga mata ng bathala ng kagubatan ay laging nagmamasid. Magandang araw po sa inyo. Ako si Ramona at nais kong ibahagi ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Nakatira ako sa Maynila, ngunit lumaki sa isang bayan sa probinsya. Ang kwentong ito ay nangyari noong bumisita ako sa Baguio kung saan nakatira ang aking mga kamag-anak. Pagdating ko sa Baguio, sinalubong ako ng lamig at hamog. Ang bahay ni Tito Lauro ay puno ng mga larawan at alaala. Pagpasok ko, masaya silang makita ako, ngunit napansin ko ang kakaibang tingin ni Angelo mula sa hagdan. "Kamusta ka na, Angelo?" Bati ko. Tumango siya at umakyat na sa kanyang kwarto. May kakaiba sa kanyang mga mata, tila may kinatatakutan. Napansin kong madalas mag-isa si Angelo sa kagubatan. Isang gabi narinig ko ang kanyang bulong sa pagtulog at nakita ko ang kanyang sketchbook na tila mahalaga sa kanya. Isang umaga, sinundan ko si Angelo sa kagubatan. Ang mga puno ay siksik at madilim. Iniwan niya ako sa tabi ng isang lawa at sinabing, "Huwag kang aalis dito." Naghintay ako at narinig ang nakakatakot na ugong mula sa kagubatan. Lumamig ang hangin at natakot ako. Nang bumalik si Angelo, may dugo sa kanyang damit at hindi niya sinabi kung ano ang nangyari. Mula noon, naging mas misteryoso siya at hindi na lumalabas ng kwarto, laging kasama ang kanyang sketchbook. Sa ika-4 na gabi, hindi ko na mapigilan ang aking kuryosidad. Binuksan ko ang sketchbook ni Angelo habang natutulog siya. Mga tagapakinig, ang mga larawan ay puno ng karahasan. May mga eksena ng mga taong pinapatay, dugo, at isang nilalang na may mga mata sa buong katawan. Kinabukasan, sinundan ko si Angelo papasok sa kagubatan. Habang papalalim kami, napansin ko na nagiging mas madilim ang mga puno. Ang bigat ng paligid, sabi ko sa sarili ko. Tinanong ko siya, "Ano ba talaga ang ginagawa mo dito?" Pero hindi siya sumagot at patuloy lang sa paglalakad. Sa wakas, nakita ko ang isang grupo na nagsasagawa ng ritual. Kasama nila ang nilalang mula sa sketchbook na tinatawag nilang bathala ng kagubatan. Nakipag-usap ang bathala ng kagubatan sa akin sa kakaibang wika. Naiintindihan ko ang bawat salita. "Ikaw ang susunod," sabi nito. Naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa buto ko. Tumakbo ako pabalik sa bahay ni Tito Lauro. Ang aking puso ay kumakabog at ang aking mga kamay ay nanginginig. "Tito, tita, may kakaibang nangyayari sa kagubatan." Sigaw ko. Pero hindi sila naniwala. "Ramona, baka napapagod ka lang," sabi ni Tita Gemma. Pero hindi, totoo ang sinasabi ko. Pilit kong paliwanag pero tinawagan nila ang aking mga magulang para sunduin ako. Habang hinihintay ang aking mga magulang, hindi na bumalik si Angelo. Hinanap siya ni Tito Lauro pero walang natagpo ang ebidensya ng ritual o kung nasaan siya. Sinubukan kong ipaliwanag pa kay Tito Lauro ang nakita ko, ngunit tila hindi niya kayang paniwalaan. Naramdaman ko ang takot sa dibdib ko. "Saan kaya napunta si Angelo?" Tanong ni Tito Lauro ngunit walang makasagot. Naramdaman ko ang malamig na hangin mula sa labas. Lalong naging misteryoso ang pagkawala ni Angelo at ang mga kakaibang pangyayari sa kagubatan. Sa wakas, dumating ang aking mga magulang at kinuha ako pabalik sa Maynila. Ngunit hindi ko makalimutan ang mga nakita ko. Makalipas ang ilang taon, nakapagpatuloy na ako sa aking buhay. May trabaho na ako at may kasintahan na si Ken. Akala ko tapos na ang lahat ng bangungot ko sa Baguio.
Pero isang gabi, habang natutulog kami ni Ken, bigla siyang nagising at narinig niya akong nagsasalita sa kakaibang wika. "Ramona, anong sinasabi mo?" Tanong niya kinabukasan, halatang nag-aalala. "Ha? Hindi ko alam," sagot ko, pero natakot ako sa kanyang kwento. Bakit ako nagsasalita ng ganoon? Napagtanto ko na ang impluwensya ng bathala ng kagubatan ay nananatili pa rin sa akin. Hindi ko alam kung paano ito ipapaliwanag kay Ken. "Kailangan nating malaman kung ano ang nangyayari," sabi ni Ken. "Pero paano ko nga ba ipapaliwanag ang mga nangyari sa Baguio? Sino ba ang maniniwala sa akin?" Habang lumalalim ang gabi, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Hindi ko mapigilan ang takot na bumabalot sa akin. Muli kong narinig ang mga ugong mula sa kagubatan kahit na nasa Maynila na ako. Ang tunog ay pamilyar at nakakatakot, parang bumabalik lahat ng alaala. Isang gabi, nagising ako sa gitna ng aking pagtulog. Sa bintana, nakita ko ang anino ng batala ng kagubatan. Ang mga mata nito ay nagliliwanag, tumatagos sa kaluluwa ko. "Hindi mo ako matatakasan," sabi ng batala ng kagubatan sa kakaibang wika. Nagsimula akong magsalita sa parehong wika at ang aking mga mata ay nagningning. Hindi ko alam kung paano ko naiintindihan ang sinasabi niya, pero ramdam ko ang takot na bumabalot sa akin. Napagtanto ako na hindi ako makakatakas sa impluwensya ng nilalang. Ang takot ay muling bumalik, mas malakas at mas malalim kaysa dati. "Ken, kailangan nating umalis dito," sabi ko. Pero alam kong kahit saan kami magpunta, susundan kami ng bathala ng kagubatan. Ang anino nito ay parang palaging nasa tabi ko, nagbabantay, naghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi ko alam kung paano matatapos ang bangungot na ito, pero alam kong hindi pa ito tapos. Mga kaibigan, ang kwento ni Ramona ay nagpapaalala sa atin na may mga lihim na hindi dapat tuklasin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat kayo sa mga anino sa dilim.